tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa. Hahanguin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata ay 14, mga talatang 1 hanggang 12. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Ang tanong ay bakit ibig ni Herodes na ipapatay si Juan sapagkat si Juan Bautista bilang propeta, mangangaral nung panahon niya, ay ubod siya ng tapang. Yes! Inilalantad niya ang mga pagkakamali, pagkakasala, ang mga lihim na ginagawa ni Herodes at ng mga tao sapagkat ang trabaho talaga ng propeta ay ipangaral ang salita ng Diyos ng pagsisisi upang ang tao ay muling makabalik sa ating Panginoon. Nandoon yung conviction kay Herodes, ngunit yung conversion wala. Dapat ay siya'y magbago, ngunit ang milithi niya pa'y alisin sa kanyang landas si Juan Bautista, ngunit hindi niya yun magawa dahil nga noong mga panahon ay kinikilala si Juan ng mga Hudyo bilang isang propeta, kaya siya'y natatakot. Paanyaya ni Jesus na tingnan natin ang ating mga sarili, katulad ba tayo ni Herodes na hindi kayang manindigan sa katotohanan, sa tama at nagpapadala sa masasabi ng iba, o katulad tayo ni Juan Bautista na panghahawakan ang katotohanan at tama kahit pa na ang kapalit nito ay buhay niya. Kaya nga ang tanong doon hindi ba natakot si Juan Bautista na kanyang pagsabihan harap-harapan si Herodes sa kanyang mali na ginagawa? Wala siyang pagkatakot sapagkat yun yung ipinapasabi ng ating Diyos. Ipinapasabi ng nagsugo sa kanya na ihayag niya ang tama at katotohanan. Maaring alam na rin niya kung ano ang kanyang kakasapitan sa kamay ng isang makapangyarihan ng mga panahon na yun. Kaya lang, mas sinunod ni Juan Bautista ang iniuutos ng Diyos, hindi ang sinasabi ng tao. Yes! Madaling sabihin kung ano ang dapat piliin, ngunit ang pagsasagawa nito ang tunay na mahirap. Sa buhay natin, kapag napapaligiran tayo ng mga taong sumasalungat sa tama, hindi ba mas madali na lang manahimik? Totoo ito sa ating kapanahunan, di ba? Kahit maraming alam, para medyo mailigtas ang kanyang buhay at hindi siya mapahamak pati ang kanyang sambahayan, mananahimik na lang. Kasi kung kanyang ibubunyag yung kanyang nalalamang tama, ay magiging sanhi pa ito ng malaking problema na gagawin sa kanya ng mga taong ito na kanyang isisiwalat o ibubunyag. Kaya pananahimik na lang minsan ang pinipili ng tao. Alalahanin natin na sa panahon ng ating binyag, may pakikiisa tayo sa misyon ni Jesus bilang propeta. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng lakas upang malaman ang katotohanan at kakayahang ipahayag ito. Nawa, katulad ni Juan Bautista, maging malakas at tapat tayo sa pakikiisa sa misyon ni Jesus bilang propeta, lalo na sa mundong nababalot ng kadiliman. Kaya nga, kapag tayo ay naging matapang sa pagpapahayag ng katotohanan, ang sinasabi ay huwag matakot at manindigan dahil ang Diyos ang nakakita ng totoo at hindi siya magpapabaya sa mga lingkod niyang tinawag.
Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.